pesos. When you are discouraged, thinking all is lost, count too many blessings and then one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings and then one by one, count your blessings, say what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Verse 2. Are you ever burdened with a lot of care? That's the cross in heavy you are called to bear. Count your many blessings, every doubt will fly, and we'll continue singing as the days go by. Chorus, count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Last verse. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend, help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Amen. Another song sa pinakalikod, Jesus Saves. Amen. Sa pinakalikod, Jesus Saves. We have heard, ready, save. We have heard the joyful song. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Burden news to every land. Climb the steps and cross the waves. Onward is our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Wapit on the rolling tide. Jesus saves, Jesus saves. Tell the sinners far and wide. Jesus saves, Jesus saves. Sing the island of the sea. Echo back the ocean cave. It shall give her jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Verse 3 now. Sing above the battle's cry. Jesus saves, Jesus saves. By His death and endless life. Jesus saves, Jesus saves. Singing song into the gloom. When the heart for mercy craves. Singing triumph o'er the tomb. Jesus saves, Jesus saves. Last verse now. Give the winds a mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nation now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free. Highest hills and deepest cave. There's our song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Okay, sa atong last na awit, to God be the glory. Amen. To God. Ready, sing. To God be the glory, great things He has done. So loving the world that He gave us His Son. For He yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that only go in. It's the
the Son, and give him the glory. Great things he hath done. Let's verse now. Great things he hath taught us. Great things he hath done. And great the rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we sing. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Okay, pwede na makalingkod ang tanan o this time sa aton sa i-welcome ang aton nga mga bisita. So unahon naton ni ang mga alagad sa Ginoo. Hindi na naton isa-isahon ang pangalan kundi aton na lang patindugon na lang aton sila tanan. Aton ni bisita nga mga pastor taga Iloilo ni tanan, no? So di lang ta kuan sa pangalan kay magdugay ta, no? Pero maayo ipakilala nato ni. Amo ni ang akong pastor, Pastor Ricky Soberano, pastor sa Highway Bible Baptist sa Ahoy, Iloilo. Pastor Gilo Ayoyon, pastor sa Barotac Nuevo. Si Pastor Ronel Paclian, pastor sa San Joaquin, Iloilo gyapon na. Si Pastor Mervin Dakila, no? Anilaw, ining isa. Pastor Sani Paclian, mag-igsoon sila ni Pastor Ronel. Pastor sa Mandurriao, Iloilo City. So, salamat. May bisita ta nga mga pastor. So, taga Iloilo na tanan. Okay, diri na ta sa aton nga mga bisita. So, unaw naton ang asawa ni Pastor Ricky o ang iya nga pamilya na limot ako. Ma'am, pasensya. Asawa ni Pastor Ricky, ato dito sila, no? Iya nga asawa, kabataan, may 3 sila kabata, 1 ka lalaki o 2 ka babae. So ato to si ma'am dito, asawa ni Pastor Ricky. So maguna ta sa layo-layo, no? Ang layo. So may bisita ta mga taga Tacloban, Paliog Barog, taga Tacloban. Okay. Mga taga Tacloban. So asang sila dito sa wala ko balokon, handog sila sa Domingo. So salamat mga taga Tacloban. Okay, tapos aton mga barangay official, aton pamarugon una mga barangay official nato. Aton nga barangay kapitan. Okay, so dua lang barangay kapitan si atong kapitan atong kapitan Caristillo Gonzales. So salamat sa imong pag-ari. O may isa ka konsal, ang uban siguro at nakabalo basit nakakuan lang, nakabisi ba. Okay, so tanan nga mga taga-Tigbaw, ato na lang pa barugon, tanan nga taga-Tigbaw. Sige, taga-Tigbaw tanan. Okay, tanan taga-Tigbaw. Sige, salamat mga taga-Tigbaw. Pero na ganang taga-Tigbaw kay dahil doon na. Okay, salamat taga-Tigbaw, pwede na makalingkod. Ang uban siguro taga-Tigbaw, kaya huwag naman barong. Sige. Okay, naay bisita taga-Sugod. Salamat. Sige, paparogon natin taga-Sugod. Okay, so salamat. Nikan ko sa Sugod, iyang asawa, iyang pamilya. So ang bana wala din kay tabang panundo sang bisita sa Luwan. So ay pang Tagaluwan. Okay, Tagaluwan, are. Ang una na nga Tagaluwan, Paliog, Tindog, Tagaluwan, Barog mga Tagaluwan. Okay, amon sila ang putok-putokan sa bukid sa Matalong, Tagaluwan. Salamat mga Tagaluwan, ang uban wala pa, nauwahi pa sila. So may ara pa nga wala ma-kuan, lugar, napay lugar nga wala ma-introduce. Tigbaw, ara man no, Luwan, ara man. So may taga-Talisayan ta, nga bisita. Ay taga-Talisayan, wala.
So, sige, kay para nga di ka magdugay, diretso na lang ta, no? Kay basang uban, hindi gutom pa ni tungkol sa gikan sa trabaho. So, this time, ari ta tungod, ay ari man si ma'am. Di man isla nung taga-Tigibaw, si sir. O kamo sir, kay taga asa ganing ilang lugar na limot. Okay, sir, palihog sir, tarog. No? Sige sir. Hindi pa dyan taga-Tigbaw. Ang yan ikaw, taga-Tigbaw. Pero dyan, hindi pa taga-Tigbaw. So sige, Saragosa, Matalong. Salamat sir. Ma'am, salamat sa inyong pag-aaral. Mga taga-Tigbaw, salamat. No? So may arap pa nga wala na kwan? Ang aton nga kwan. Di kami kakaon kung wala mo. Ang taga kiter na to. Sige, paliyog, tindog mga kiter. Sige, paliyog. Okay, salamat sa inyo ma'am, pagservisyo. No? Salamat. Tingon ko gina, ma'am, dito mo doon lang. Nga mapaduulan din. Sumahin ng diri mo. Mga kwanato no, mga members palihog ihatag natong priority sa atong mga bisita dito na sa Mosador Daplen. Kaya kanunay mga maminaw sa pulong sa Ginoo, ihatag ta sa mga kwan, no, tagsara. Okay, so di na ta magdugay kay kung wala tong tatong mga Tagaluan, wala ta kay balo basi madugay-dugay ta ko sila. Magabihan ta. So aton tagaan tayo mingon ko ari ta karon tungod sa pamilya ni tungod sa kay Balad Mario o sa iyang pamilya. So tagaan sa naton time sa pag-share sa aton may tungod sa unsang rason nga magpasalamat siya. So sige ato tagaan si Balad Mario. Time. Thank you, Doctor. Baik gabi, student. Okay, thank you so much sa inyong presensya. Actually, niya atong diri kay nagapasalamat kami no sa kaayo sa Ginoo sa akong kinabuhi. Sa among kinabuhi. No, nako ikot na verse from the Bible. Ingon ang verse sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Ingon dito, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. No, so sa tanang mga butang na madawat nato, kinahanglan tang magpasalamat sa Ginoo. Kaya nga man, ingon sa Ephesians chapter 5 verse 20, give thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So both in doon nga kung unsa man ang atong nadawat sa atong kinabuhi, kinahanglan tang magpasalamat. Kaya nga ba kining tanan iya ni sa Ginoo, no? All things are from God. So sa grasya sa Ginoo gitugyanan ra man ko. Sa grasya sa Ginoo gitugyanan nako sa Ginoo kung unsa man ang ako nadawat karon ng mga pagpasmayo materially kini tungod sa grasya sa Ginoo. No? Kung wala ang Ginoo sa akong kinabuhi, I believe nothing, no? Wala di pulot ang tanan, no? Bisan pa og na kay kwarta, na kay daghang na-achieve sa kinabuhi. Kung wala ang Ginoo sa akong kinabuhi, makonsider na it's empty. Nothing good. Muna nga, tungod sa Ginoo, nag-consider na ako na siya ang pag-iya sa tanan nga kung unsa man ang akong nadawat karon, kung unsa man akong na-achieve sa akong kinabuhi, ni ata karon diri karon. No? Nagapasalamat kita. Kaya nga man, iyan ang tanan sa Ginoo. Okay? Mutuo pa ka ba na? Dapat natong tuuhan na. Kaya nga man, nag-ingon ang Bible. Ang Bible mismo nag-ingon. Una,
ang papasalamat ko kay gitagaan kong material na butang, kuning balay, thankful kong ayo, buhatan niya sa ako, sa grasya sa Ginoo. No? So, usa po na, nagatalipay ko. O, di proteksyonan ko sa Ginoo sa akong pagtrabaho, sa tibok, ng kontrata, sa barko, kahibaw naman kamo nga ang Israel, ang tawag nito, ang Middle East, US, no? Nagbira sila. Kung kami, nabilong di kami sa war zone, no? Sa Israel ang among biyahe. Israel, Egypt, diha rami. So, kung ilang taon na ako sa unang sugod sigira nila hadlok ko kay kita na mo ang mga kuan litay nga nagupad nag-intercept sa kuan sa mga taga Israel. No, butos taas. May uban di ma-intercept. So, tunggang makita na mo. So, hadlokan kayo. Pero sa grasya sa Ginoo, kung nagsalig ko sa Ginoo, safety, nakauli ko, safe and sound. Kung mo na ang usapon nga magpasalamat ko sa Ginoo. Kaya giproteksyonan ako. O ang ikatulo, kumuntoy gigay na akong anak, no? Naka-umati sa lugar eh. So, isa po na napapasalamat ko sa iya, sa Ginoo. So, tanan nga mga blessings sa akong ginabuhi, ako nang balik na sa Ginoo tanan. Kaya, punta ba lang ako, pero ako, no? Wala ni tanan kung wala ang Ginoo nagagay sa ako, nagawantay sa ako. Okay? So, I think maura na siya kay napatay paminawan nga message o mo ni pinaka-importante di attentive ka kay daghan tang hibaw-an karon may tungod sa pulong sa Ginoo kay mao din pinakatumong nako nga isa pod nga tumong mag-gather ko og mga tao kay ngaman kinahanglanon nga maila-ila nila si Kristo sa ilang kinabuhi. Ahon paila-ila po si Kristo sa ilang kinabuhi. Mga usap po ning purpose nga naigathering din. Okay? So, ano lang, feel at home o be attentive sa message para naatay makatunan sa pulo dito. Okay ba? Okay, enjoy lang. O maura ni ako. Okay, thank you, Brad. So, Brad, ayaw sa pagwana kay may tao pa ba sa nabastasin sa karon? Hawak ka mo rin, hawak sa mamaya. Dahil paliw sa hawak diha kay basi babasa mo. No? So, naglan man. So, salamat, Brad, sa sige story na to, ang maagihan niya, pero sa iyang inagihan, kung hindi mo tatawon, kung dili na sa Ginoo makahaladlok, pero tungod kay nasali siya sa Ginoo, nakilang. So, this time, usa na adto sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, maminaw tag usa ka awit. Ato nang iyon ang trio, matrio.
Okay, salamat sa mensahe sa awit o nindot ni nga mag-uban ta karon sa isa katungong una sa pagpasalamat ng Barbaryo o mag-uban ta karon sa mga atong pagkakaunon pero ang nindot Diyos nga mag-uban ta tanan sa langit sa umaabot. So ang panahon wala nato may baluan. Bluetooth is now ready to pair. Wala ta kay balo, kita mo ganiya kalit lang nagngit-ngit nag-ulan. So ang tinabuhi isang tao wala yun may nakaibalo kung tanong sa siya mamatay. Kaya ang lindot lang nga usa mag-abot ang kamatayon sa kinabuhi isang tao, sigurado niyang kaluwasan sa iyang kalag. Kaya kung nakasigurado siya sa kaluwasan sa iyang kalag, pagdaog na ay magabiya lang ta sa aton nga lawas o magapakiguban sa Ginoo dito sa langit. So di ko magdugay ang magadala sa aton mensahe kay balo ko nga gamiton isang Ginoo sa ato. Kalimtan sa nato aton nga mga reliyon di sa ta magisgot reliyon kay wala may reliyon nga makaluwas. Kundi wala nga makaluwas nga sa tao para ng tao may langit. Only the Lord Jesus Christ. Klaro da ingon sa Juan 14:6 ingon ni Kristo ako ang dalan ug ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay makaabot sa amahan kung dili kinaagi kanako. So walay pamaagi sang tao para ang tao mahilangit. Kundi si Kristo lang ang palagyan. So ato lang iyon aton magadala mensahe sa aton Pastor Ricky Soberano, pastor sa Highway Bible Baptist Church San Antonio Ahoy, Iloilo. Alright, maganda at malamig na gabi sa lahat. Okay, pasensya na kayo, hindi ako marunong masyado magsalita ng Cebuano. So, pipilitin kong magsalita sa Tagalog. Kahit ako ay hindi naman talagang tubong Tagalog, pero at least may nakuha din ako nung nanonood ako ng TV. Alright. So, once again, magandang hapon sa lahat. And thank you very much for being here. As Brother Mario and Faith, the family, and in collaboration with Highway Bible Baptist Church dito sa Matalom, Barangay Tigbaw, Matalom, Leyte, sa pasalamat sa Diyos. Okay? And maraming salamat sa ating mga barangay officials nandito. Salamat si Kap palagi nandito, no, kapag may mga okasyon na ganito. Thank you, Kap, for your support, for your presence, and sa lahat ng miyembro ng Highway Bible Baptist Church dito sa barangay Tigbaw with the leadership of Pastor Melchor. Maraming salamat. At saka ako ay nagpapasalamat sa mga kasama kong mga pastor. Salamat at they are a great support, a moral support. And tayo ay nagpapasalamat sa lahat ng ginagawa ng ating Diyos. Amen? Okay. Pasalamat tayo sa ulan. Huwag kayong magalit na umulan. Hello? Kasi lahat ng ginagawa ng Diyos ay may dahilan. Ha? Kung mainit, yung tao ay nagagalit. Kung umulan naman, galit naman ng tao. Di natin alam kung hindi mo kailangan ng ulan, may nangangailangan ng ulan. Kung hindi mo kailangan ng init, may nangangailangan ng init. Amen? So, ang Diyos ay hindi nagkakamali sa kanyang ginagawa. Kaya matuto tayong mag-appreciate. Amen? Ano man ang ginagawa ng Diyos, kahit minsan hindi natin ito gusto, pero kapag ito ay kalooban ng Diyos, ay pilitin natin ang ating sarili na i-enjoy ang ginagawa ng ating Panginoon. Amen? Alright, so di na tayo magtatagal. Kung may Biblia kayo, buksan ninyo, pakibukas sa Luke chapter 17. Luke chapter 17. Kaya nyo pa bang tumayo sa pagbigay galang sa salita ng Diyos? Alright. Kung wala kayong Biblia, makinig na lang po kayo. Kung meron kayong Biblia, magandang buksan natin at follow
me as I read the Word of God. Luke chapter 17 and verses 11 to 19. Babasahin ko, pakinggan ninyo at yung mga Biblia, sundan ninyo ng inyong mga mata. Ako lang ang babasa. The Bible says in verse 11, "And it came to pass as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, Go, show yourselves unto the priests. And it came to pass that as they went there, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God, and fell down on his face and his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. And Jesus answering said, Were there not 10 cleansed? But where are the 9? There are not found that return to give glory to God, save this stranger. And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Tayo po'y sanaling manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, maraming salamat po sa pagkakataong ito na inyong ibinigay sa amin upang kami po ay makapagpasalamat sa inyo kasama sa pamilya ni Brother Mario and ni Sister Faith. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo na kami ay makapag-aral ng inyong salita. Alam mo ninyo ang kakayahan ng inyong alagad. I am only depending upon you. Please, O God, put the right words in my mouth and give each and everyone understanding na maintindihan po ng bawat isa ang inyong mga salita at nang gayon ay magkaroon kami ng mga tamang desisyon sa aming buhay. At kami ay magkaroon ng kasiyahan sapagkat aming napag-aralan, aming na nalaman kung ano ang inyong kalooban para sa amin. Kayo ang magsalita sa bawat isa sa pamagitan ng inyong alagad. At nawa, Panginoon, bigyan ninyo ng mapagkumbabang mga puso at handang tumanggap anuman ang sasabihin ng inyong mga salita. Ito ang aming dalangin at ibinabalik namin sa inyo ang papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus, naming Diyos na tagapagligtas. Amen and amen. Okay? Pakibalik na sa inyong mga upuan. Just relax. Amen. Relax lang kayo at makinig mabuti. Dahil hindi nagkamali ang Diyos kung bakit andito kayo. Wala aksidente sa buhay natin. Amen? Lahat ay kalooban ng ating Panginoon. Kung kaya't andito kayo dahil niloob ng Diyos. Amen? Na magiging andito kayo upang kayo ay makapag-witness ng pasasalamat ng pamilyang Tamis sa lahat ng ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. At higit sa lahat, ay makapakinig tayo ng salita ng Diyos. Amen. Hindi ito popular na gawain. Ang pangangaral ng salita ng Diyos sa karamihan, sa ganitong pagtitipon, pasasalamat, karamihan ay wala na ang salita ng Diyos. Alright? Ang lahat, alam mo ninyo, ang lahat ay walang kabuluhan kung ang salita ng Diyos ay hindi binibigyan ng halaga. Amen. Now, ang istorya dito ay patungkol sa 10 tao na merong sakit na ketong. Ano sa Cebuano yung ketong? Sangla. Oh, sangla. Sa amin, aro to aro. Oh. Dito, sangla, ketong, o sa English, leprosy. Alright?
So ito ay isang dati sa Biblia, kapag ang tao ay may ketong, ito ho ay isang malalang sakit na para sa kanila ay dulot ng isang malaking kasalanan. Kaya ho, ang mga may ketong sa Bible ay hindi pwedeng pumasok sa syudad. Doon lang sila sa labas. Bawal sa kanila. Alright? And dito, isang araw ay nasalubong nila si Jesus Christ. Alam mo ninyo, life will never be the same after we met the Lord Jesus Christ. Ang buhay ho ay hindi magiging katulad pa rin ng dati kung totoong na-meet natin ang ating Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Ngayon, sila ho ay humingi ng tulong at sa madaling salita, sila ho ay tinulungan ng ating Panginoon at sila ho ay pinagaling. Amen. Sa 10 sila, isa lamang ho ang bumalik at nagbigay ng pasasalamat kay Jesus. Kaya sinabi ni Jesus, di ba 10 silang pinagaling ko? Nasaan ang 9? Bakit isa lang ang bumalik? Bakit isa lang ang bumalik? Ang ibig sabihin, no, ang pagiging mapagpasalamat ay isang kaugalian na sa panahon pa man ni Jesus Christ ay karamihan wala sa kanila. Are you with me? Alright? So, ang pasasalamat na ito ay isang refleksyon ng ginagawa sa Biblia. Ang pasalamat ni Brother Mario at ni Sister Faith ay may basihan, no? May basihan. Okay? And alam mo ninyo, napakagandang attitude, napakagandang kaugalian, ang pagiging mapagpasalamat ho tayo sa Diyos. Diba? Kahit tayo, hindi tayo na nasisiyan sa isang tao na may ginawa kang pabor sa kanya, ay hindi marunong magpasalamat. Pinakain mo na, hindi pa lang nag-say thank you. Hello? Binigyan mo na ng pabor, hindi ba lang nagpasalamat? Pupunta tayo sa unang punto natin tonight, the attitude of gratitude. Ang kaugalian na mapagpasalamat. Hello? Dapat i-preserve natin to. Dapat i-maintain natin to. Dapat ipabuhay natin to. Kayo ito. Alright? Dapat tayo ay mapagpasalamat sa Diyos. Maririnig ba ako dyan? Maririnig ako dyan? Okay. Alright. So, kailangan makinig kayo. Kasi pag hindi kayo nakikinig, matagal ako mag-preach. Hello? Kasi kami mga alagad ng Diyos, gusto talaga namin na makuha ninyo ang mensahe. Ayaw namin magsalita na hindi nyo maiintindihan. Pero maiintindihan lamang to pag nakikinig kayo ng mabuti. Amen. Alright? So, ito ang kayamanang hindi pwedeng bilhin ng anumang yaman sa mundong to. Sabi sa Biblia, the Word of God is more precious than silver and gold. Mas mahalaga pa ang salita ng Diyos kaysa binto at pilak. Are you with me? Alright. The attitude of gratitude. What it is all about. Okay? Kaugalian ng mapagpasalamat. Ito ho, lahat ay patungkol. Number 1, the attitude of gratitude is all about the favors done by God. Actually, na-testify na ni Brother Mario. Ando na ang punto ko na kinuha ko sa Biblia. Alright? The attitude of gratitude is all about, bumabalik yan sa mga pabor, sa mga biyayang ginawa ng Diyos, sa mga blessings na ginawa ng Diyos. Are you with me? Can you imagine anong ginawa ng Diyos sa kanila? They heard their cry. Pinakinggan ng Diyos ang kanilang mga
samot dalangin. They were in misery. Hindi ho maganda. Di ba? Sumasakit nga lang ang ngipin natin. Di ba? Hindi tayo mapakali, di ba? Oh, how much more na sila ay may sangla. Di ba? Ang sangla, yung ilong, nagkukulaps, yung mga tainga, napuputol to, yung mga kamay, gumaganon. Pangit. Tingnan. Alam mo ninyo, ang merong taong makinig sa kanilang samot dalangin ay napakalaking biyaya. Di ba? Kapag ikay sumasakit ang iyong ngipin at may taong gumanyan malan sa'yo, kaya mo yan, Brad, kaya mo yan. Di ba napakalaking pabor na yan? May epekto yan. So, humingi sila ng tulong kay Jesus Christ at pinakinggan sila ni Kristo Jesus. At saka, ang pinakamaganda dito ay sila ay pinagaling. Not only He heard their cry, but they healed their condition. Pinagaling ng Diyos ang kanilang sakit. Di ba? Marami tayong na-experience na ang tao ay may malalang sakit at siya ho ay nanalangin at siya ay pinagaling, di ba? Habang nananalangin, Panginoon, pagpagalingin po ninyo ako ho ay takatay ng 3 baboy. Magpapakain ho ako, di ba? Merong mga ganyang promesa bilang tanda ng pasasalamat. So, pinagaling sila. It is a favor done by God sa kanila. He hosted them. Alright, lumapit sila. At sila ho ay hinarap ni Kristo Jesus. Naging host si Kristo Jesus sa kanila. He heard their cry and He healed them. Amen. So si Brother Mario, sinabi niya ang mga pabor, ang mga biyaya ng Diyos na ginawa sa kanyang buhay. Amen? Kami nga, merong member doon sa Ahoy. Di ba? Ang anak niya sa Middle East. Sabi niya, Pastor, hindi ako makatulog kasi nag-aalala ako sa anak ko doon sa Middle East. Baka anong mangyari sa kanya? Mas lalong nakakatakot kapag actual ikaw na nandun. Di ba? Lalo na yung yung biyahe nila ay doon talaga. Pero alam mo ninyo, napakalaking biyaya na sila ay iningatan ng Diyos. Amen. Alright? Napakalaking biyaya na sila ay iningatan ng Diyos. At nakabalik siya dito na buhay pa. Are you with me? Nabalataan naman natin, mayroong mga barko na binubomba ng Iran doon. Salamat, hindi isa sa barko doon ang barko na sinasakyan ni Brother Mario. Ano pa ang lahat sa buhay mo kung patay ka na? Diba? Kaya ang magkaroon tayo ng buhay ay napakalaking biyaya. Minsan maraming mga tao na napaka-miserable, ang daming disgusto sa Diyos. Diba? Alam mo ninyo, ang maging buhay tayo ay napakalaking biyaya na. Di ba sabi nila, habang may buhay, may pag-asa. Tama yan. Kasi lahat ng pag-asa, wala na kapag patay ka na. Are you with me? So, ang buhay ho ay mas mahalaga sa kahit ano pa man. You see? So, actually, ang daming pabor na ginagawa ang Diyos sa tao. Talagang ang tao ay hindi lang talaga marunong tumanaw ng utang na loob sa Diyos. Ang tao kasi ay hindi nila iniisip mabuti ano yung ginagawa ng Diyos. Are you with me? Oh. So it is all about the favors done by God. Pangalawa,
The attitude of gratitude is all about the favors done by God. Pangalawa, it is the fair duty of man. It is the fair duty of man. Ano ibig sabihin? Ito ang tamang gawain ng tao. Pag sinabi natin fair, it means right, proper, tama. Tama lang naman talagang magpasalamat ho tayo sa Diyos. Sa lahat ng biyaya, sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng ginawang mabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Lalong-lalo na tayong mga Kristiyano, mga anak na ng Diyos, amen? Yung iniligtas tayo ng Diyos, yung hindi na tayo pupunta ng impyerno, nung naka-reserve na ang langit sa atin, yan ang pinakamalaking biyaya sa atin ng Diyos. So kahit ano pa mang problema ang ating haharapin, maging ibabaw sana yung biyaya ng Diyos na tayo ho ay pupunta na ng langit. Sa lahat ng nakapagsisi na at nakatanggap kay Kristo Jesus na merong pananampalataya sa kanyang puso. Amen. Alright? This is the fair duty of man. Kaya tingnan nyo, anong sabi ni Jesus Christ? Di ba 10 kayo? Nasaan ang siyam? Hello? Ang ibig sabihin, hindi o nasiyahan ang ating Panginoon sa ginawa ng siyam. Bakit? Can you imagine? They were healed by God. They were heard by God. They were hosted by God. They were healed by God. Pinagaling sila ng Diyos sa napakaseryosong sakit na meron sila. Ha? Pero alam mo ninyo, hindi ang siyam ay hindi marunong magpasalamat. Kaya sabi ng Panginoon, nasaan ang siyam? 10 sila, bakit isa lang ang bumalik at nagpasalamat sa Diyos? Ang ibig sabihin, hinahanap po ng Diyos sapagkat ito ang tamang attitude. Ito ho ang dapat gawin ng tao. Are you with me? That is why tayo ho ay naturuan tayo na bawat araw, pagising natin sa umaga, tayo ho ay magpasalamat sa Diyos sa bagong araw. Magpasalamat sa bagong buhay. Amen? At pagkatapos sa gabi, bago tayo matulog, ano na naman ang gagawin natin? Magpasalamat tayo sa Diyos. Amen? Na tayo ho ay iningatan ng Panginoon sa buong araw. At tayo ho ay buhay pa. Are you with me? Yan ang kulang sa tao. Ang tao ay demand lang ng demand sa Diyos. Sana, Panginoon, ganito gusto ko, ganito gusto ko, ganito gusto ko. Pero alam mo ninyo, sabi ng isang alagad ng Diyos, you are not ready to ask from God unless you know to thank Him first for all the blessings that He has already given in your life. Demand lang tayo ng demand, hindi pa man lang tayo nakapagpasalamat sa Diyos. Are you with me? Panginoon, ano pa itong ginawa mo? Ba't umulan? Maginaw tuloy? Ikaw mainit naman, Panginoon, ba't ang init? Talagang walang patutunguhan. Ha? Minsan parang masisira ang ulo ng Diyos sa atin. Are you with me? Oh. Diba? Kung umulan, reklamo tayo. Kung uminit naman, reklamo naman tayo. Ano ba talaga, kuya? Hello? Ano ba talaga? Ang maganda dyan, hayaan na lang natin ang Diyos kung ano ang gusto niya. Amen. At sumunod na lang tayo para masaya ang lahat. Amen. Masaya ang Diyos, masaya tayo. Amen? Kasi pag ayaw natin ang ginagawa ng Diyos, talagang hindi tayo magiging masaya sa buhay. Are you with me? Diba? Kung ayaw natin ang gusto ng Diyos, talagang hindi tayo magiging masaya sa buhay. Okay? So, it is all about the fair duty of men. Ito ang tamang gawain ng Diyos.
Okay? The righteousness of it is righteous. Now, tingnan nyo ang resulta. Kapag ang tao ho ay ginagawa niya ang kanyang katungkulan, sa pagpasalamat sa Diyos, ang magiging resulta ay words of thanksgiving. Talagang maririnig mo, salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Maririnig mo. Salita. Hindi lang o sa salita, worship. Hello. Ang pagsamba pala ay tanda ng isang buhay na mapagpasalamat sa Diyos. Hello. O sige, isip-isip. Isip-isip. Sa isang buwan, kailan kayo magsimba? Baka puro lang kayong trabaho. May panahon sa trabaho, may panahon sa pagsamba sa Diyos. May labor code law ang Diyos. 6 days work, 1 day rest to worship God. Ang swapang naman ng tao kasi kahit yung panahon, ang oras para sa Diyos, kukunin pa niya. Now, makinig kayo mabuti. This is a very simple principle na kailangan nating matutunan. Kung ang solusyon sa kahirapan ay trabaho sa buong buwan na walang simba-simba sa Diyos, sana karamihan ng mga tao dito ay mga mayayaman na. Di ba karamihan dito walang samba? Anong rason? Trabaho. Pero tingnan mo, karamihan pa rin mahirap. Kasi hindi solusyon na lahat ng araw ay gugulin mo sa trabaho. Dapat may panahon tayo sa pagsamba sa ating Diyos. Amen. Parang tahimik kayo Amen. Ha? Parang tahimik kayo Kami kasi, prangka kami. Ayaw namin ilihim sa inyo ang katotohanan. Gusto namin malaman nyo para makapag-desisyon kayo. At saka, you will not blame Pastor Melchor one day. Kasi siya ang inilagay dito ng Diyos, responsibilidad niya kayo. Dahil pangaral sa inyong salita ng Diyos. Kung ano man ang desisyon ninyo, kayo one day ang mananagot sa Panginoon. Ang aming gawain ay ipaunawa sa inyo. Hello? Tingnan nyo, ang taong to, ang pasasalamat niya ay nagresulta sa pagsamba sa Diyos. Hello? Ang pagsamba pala sa Diyos ay isang tanda ng kaugaliang mapagpasalamat sa Diyos. Tama? Alam nyo kasi, sabi naman ng iba, hirap kasi pastor, kaya hindi kami makapagsamba, ay talaga kung gustuhin nyo. Hello? Di ba kahit walang pera, kung gusto mong magsabong, mangungutang ka? Kahit wala kang pera, kung gusto mong uminom, di ba mangungutang ka? Bakit sa bisyo may paraan ka? Sa pagsamba, wala kang paraan. At saka, napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Inilapit na sa inyo ang simbahan. Andyan na si Pastor Melchor, walking distance lang. Parang ayaw nyo Ayaw nyo naman sa malapit. Ayaw nyo naman sa malapit. Ayaw nyo naman sa malayo. Saan kayo? Sa Pluto? Are you with me? Nagkakaunawaan ba tayo? Amen. Napakabuti ng Diyos, inilapit na sa inyo ang simbahan.
May pananambahan dyan every Sunday. May pananambahan dyan every Wednesday. Kada Miyerkules, may pananambahan dyan. You see? Linggo, may pananambahan dyan. You see? Worship. Hindi pwedeng hindi ka sasamba sa Diyos kapag ikaw ho ay nakaunawa sa mga biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Ano ba talaga ang buhay? Kain lang ba? Tulog lang ba? Aral lang ba? Trabaho lang ba? Bisyo lang ba? Yan lang ba talaga ang buhay? Medyo laliman naman natin ang pangunawa natin. Hello? Pupunta tayo sa pangatlo at tayo'y matatapos. At tayo'y kakain na. Amen. Para napasmile ang lahat. Napasmile ang lahat. The attitude of gratitude is all about the favors done by God. It is all about the fair duty of man to God. And lastly, it is all about the final destiny of man. It is all about the final destiny of man. Alam mo ninyo, ang napakalaking dahilan ng pasasalamat natin sa Panginoon, one day ang pupuntahan ng ating kaluluwa. Para sa mga ligtas, look at verse number 19. Tingnan natin yung verse number 19. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, and He said unto him, sinabi ni Hesus sa taong pinagaling niya at bumalik, ang sabi niya sa kanya, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Amen. Totoo ang pagkagaling mo. Alam mo ninyo, ang mensahe dito ay hindi lang ho pang-physical. Ang mensahe dito ay spiritual. He was made whole. Hindi lang physical, but spiritual. Kaya sabi, thy faith hath made thee whole. Yung kalahatan na ng tao. Ang tao kasi ay hindi lahat physical. Ayun eh. Ba, katulad ng sabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Yung tinapay ay pang-physical yun. Pero ang salita ng Diyos para sa spiritual natin. Kung physical lang, hindi whole yan. Half lang yan. Amen? Pag sinabi ditong whole, hindi lang physical, pati spiritual niya ay pinagaling ng Diyos. Siya ay pinatawad niya, siya ay pinagaling na sa kanyang sakit spiritual, at siya ho ay may kasiguraduhan na ng langit. Amen. Ang tanong, Pastor, kailan natin malalaman at kailan natin masisigurado ang langit? Ang sabi ng iba, hindi pa natin alam yan, Pastor, kasi buhay pa tayo. Malalaman lang natin yan kapag patay na tayo. Mali. Pwede natin malaman na tayo ay pupunta ng langit ngayon. At ngayon ang panahon na ibinigay ng Diyos habang tayo'y nabubuhay pa. Amen. Are you with me? Kasi lahat ng desisyon natin, pagpatay na tayo, hindi na iuunor ng Diyos. Now is the accepted time. Today is the day of salvation. Ngayong buhay pa tayo. Amen? Ay ibig sabihin, habang buhay tayo, malalaman natin at pwede nating masigurado na tayo ay pinagaling na ng Diyos sa spiritual nating pagkakasakit. Nang ibig sabihin, tayo ho ay hindi na pupunta ng impyerno at tayo ay pupunta na ng langit. Hello? I am 53 years old now. Ako ay naligtas nung ako ay 19. You see? It was
36 years ago. Okay? Magtatanong kayo, Pastor, pag namatayo kayo, saan pupunta ang inyong kaluluwa? Langit. Bakit mo alam? Dahil sa salita ng Diyos. Kung wala ang Biblia, talagang hindi mo malalaman. Kaya't ayaw ng dyablo na basahin, buksan ng tao ang salita ng Diyos. Diba? Maririnig natin, ay, nagbasa ka ng Bible, mabubuang pa. Anong buang dito sa Cebuano? Buang man? Oh. Buti nagkakaintindihan tayo. Amen. Ha? Sabi niya, huwag kang magbasa ng Biblia, mabubuang ka. Matalang. Ano yung matalang? May salaang ang kalat mo. Pero alam mo ninyo, ang Biblia ang siyang magtutuwid. Tutulungan tayo ng salita ng Diyos upang maituwid at mapunta sa tamang direksyon ang ating kaluluwa. Huwag mo kayong matakot sa salita ng Diyos. Hindi tayo mababaliw. Amen? Aayusin ang salita ng Diyos ang ating mga buhay. Kami ay mga buhay na patotoo. Sabi nila, mababaliw, mabubuang. Buang ba ito? Minsan yung nagsasabi na buang, ang itsura ay yung parang buang. Yung sinasabihan niya ay disenteng-disente. Hello? Alam mo ninyo, the final destiny of man is the greatest reason of thanksgiving. Tayo ay makasalanan, at lahat ng tao ay makasalanan, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at impyerno. Lahat tayo ay pupunta ng impyerno, pero salamat, kaming nakatanggap na sa Panginoon ay napatawad na ng Diyos at nailigtas na. Hello? Ang tanong, meron ba ditong gustong pumunta ng impyerno? O sige, sinong gusto sa inyo pupunta ng impyerno? Yan, meron ba dyan? Wala? Ay, salamat. Hindi pa kayo nababaliw. Dito, meron ba gustong pumunta ng impyerno? Wala. Salamat, tuwid pa ang inyong mga pag-iisip. Kapag normal ang isip ng tao, talagang walang pupunta ng impyerno. Lahat tayo nakaranas na mapaso, di ba? Mapaso lang tayo kahit kunting part lang ng ating katawan ng mapaso, di ba? Nakapoy? Napakasakit. Sa impyerno lampas ang apoy doon. Kaya ang impyerno ang napakaingay, pinakamaingay na lugar. Dahil ang sabi ng Biblia, there shall be wailing and gnashing of teeth. Sumisigaw ang mga tao sa impyerno dahil sa sakit. Diba? Kinakagat yung ipin dahil sa sobrang sakit. At sabi ng Biblia, walang hanggan yun. They shall be tormented day and night forever and ever. Buti sana kung isang linggo lang. Buti sana kung isang buwan lang. Buti sana kung isang taon lang. Pero ang sabi ng Biblia, walang hanggan. Walang hanggan ang tao doon sa apoy sa impyerno. Sumisigaw dahil sa sakit. Yan ang napakalaking dahilan kung bakit ang Diyos iniwan ang langit nagkatawang tao. Sa persona ni Jesus Christ. Amen. Sino ba naman tayo na ang Diyos ay iniwan niyang langit? Iwan niyang langit. Pumunta rito. At saka hindi pinanalambalatayahan ng tao. Ipinako sa cross. Lahat yon ginawa ng ating Panginoon upang tayo ay bigyan ng pag-asa.
ng kaligtasan. Tingnan nyo. Isipin nyo mabuti ito. Alright? Kung tayong lahat ay pumunta ng impyerno, walang mawawala sa Diyos. Bakit? Bago pa niya nilalang tayong tao, ang Diyos ay Diyos na. Walang mawawala sa Diyos kung lahat tayo ay pupunta ng impyerno. Pero tingnan nyo kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Iniwan niyang langit, sinasamba siya doon. Perfect ang klima sa langit. Walang kasalanan sa langit. Pero iniwan ng Diyos. Pumunta sa sanlibutan to. At saka, anong ginawa ng tao sa kanya? Ipinako sa cross. Hinarap lahat ng ating Panginoon dahil sa mahal niya tayo. Dahil sa ayaw niyang tayo ay pupunta ng impyerno. Hello? Hindi mo ba naiisip kung gaano kabuti ang Diyos? Hindi mo ba naiisip gaano tayo kamahal ng Diyos? Amen? Pastor Melchor, maganda ang kalagayan doon sa Iloilo. Iniwan doon. Pumunta rito. Grabing sakripisyo niya. Dala-dalang pamilya. Bakit? Dahil sa pagmamahal sa inyong kaluluwa. Dahil siya ay hinipo ng Panginoon. Gumawa ang Diyos sa kanyang buhay. Nilagyan ng pagmamahal sa inyo ang daming tao. Pero dito siya inilagay ng Diyos sa barangay Tigbao. Tingnan nyo ang mga buhay na niligtas ng Diyos at binago na ng Diyos. Sana makita nyo. Amen? Pero mag-uumpisa lahat yan sa pagkakaroon ng kaligtasan. Ang kaligtasan, ikaw magdidesisyon yan. Kung pwede lang kami magdesisyon para sa inyo, desisyon namin yan. Pero hindi pwede, it's an individual decision. Kami ay tuturo lang sa inyo, ipaunawa lang namin sa inyo, pero kayo ang magdesisyon. Sa muli, tatanungin ko kayo, sino sa inyo ang gustong pupunta sa impyerno sa walang hanggan? Wala. Sino sa inyo ang gusto pumunta ng langit at handang tanggapin si Kristo sa oras na ito? Sige, sinong gusto pupunta ng langit at tatanggap kay Kristo bilang sariling Diyos at tagapagligtas? Sino mo dawat kay Kristo? Para magkaroon kayo ng kinabuhi? Dayon! Kasama ang Diyos! Kasi pag hindi nyo sa tinanggap, ang mga kasama nyo one day, si Satanas, doon sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Hindi kayo namin tinatakot. Sinasabi namin ang katotohanan. Alright? Lahat, sinong gustong tumanggap kay Kristo? Sige, pakitaas ng kamay. Pakitaas, yan sa inyo. Sinong gusto tumanggap kay Kristo dyan? Sige, sige. Gusto nyo pupunta ng langit ang inyong kaluluwa? Tatanggapin niyo sa Kristo ng may pananampalataya sa inyong mga puso? Sige, pakitaas ng kamay. Dito. Alright. Dito, dyan. Salamat. Salamat sa inyong mga desisyon. Pwede ho kayong sumunod. I will believe in nyo sa panalangin sa pagtanggap sa Panginoon. Pero gawin nyong seryoso. Ako ho ay maglilid lang sa inyo. Kayo ang magdesisyon ng buong puso. Kayo ang makakaalam kasi kayo ang tatanggap. Ako ho ay maglilid lang sa inyo. Amen? Sige, lahat ho ng nagtaas ng kamay, pakisunod sa panalangin ito ng buong puso. Sige, pikit ang mga mata, yuko ang mga ulo, lahat ng nagtaas ng kanyang kamay na gustong tumanggap sa Panginoon. Pakisunod lang ho ang panalangin na ito. Tayo manalangin, dakilang Diyos, maraming salamat po na naintindihan ko na ako pala ay isang makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan to
ako ay mamamatay at pupunta ng impyerno. Subalit salamat sa inyong pagmamahal. Kayo ho ay dumating, nagpapako sa cross, namatay, inilibing, at muling nabuhay upang bayaran ang aking kasalanan at bigyan ng pag-asa ng kaligtasan. Ako ho ay nagsisisi sa aking pagiging makasalanan at binubuksan ang aking puso. Tinatanggap kayo ng may pananampalataya bilang aming sariling Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat po, Panginoon, sa siguradong kaligtasan. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Congratulations sa lahat ng tumanggap sa ating Panginoon. Kayo ang nakakaalam. Kung totoong tinanggap niyo siya, kayo ay may kasiguraduhan dahil sabi ng Biblia, lahat ng nagsipagtanggap kay Kristo Jesus ay naging mga anak ng Diyos. Walang anak ng Diyos na pupunta pa ng impyerno. Ang pupunta sa impyerno ay yung hindi tumanggap sa Kanya, mga anak ni Satanas. Sabi ng Biblia, inilista ang inyong pangalan doon sa aklat ng buhay sa langit. Pag tayo'y namatay, ang buhay natin ay nakalista doon. Hindi na tayo pupunta ng impyerno. Sabi ng John chapter 10, hawak tayo ng Ama. At walang sino man na makakaagaw sa atin sa kamay ng Ama. Hawak tayo ni Jesus Christ, walang makakaagaw sa atin sa kamay ni Jesus Christ. Silyado tayo ng banal na Espiritu. Ganyan kasigurado ang ating kaligtasan. Amen? So, kung totoo ang inyong panalangin, pananampalataya at pagtanggap sa ating Panginoon, pagsisisi, kayo ho ay naligtas na. Sigurado na ang langit. Anumang oras na tayo ay kunin ng Diyos, huwag kayong matakot. May langit na pupuntahan ang ating kaluluwa. Lahat ay iiwan natin dito. Amen. Kaya pasalamat tayo, no? Kahit malaking gastos, hindi baliwala kay Brother Mario kasi ang nasa isip niya ang inyong mga kaluluwa. Ang pera lang yan. Pag namatay tayo, hindi natin madadala yan. Gamitin natin yan upang may mga taong maakay natin sa ating Panginoon. Maligtas at mabago ang buhay. Alright? So, invest your life in the Lord's business. Maraming salamat and congratulations to those na tumanggap sa ating Panginoon. God bless everyone. Thank you, Pastor Ricky. Salamat sa mga nagdawa sa Ginoo. Palitay nato na. Kung maabot, anong may tabo, makita ka sa langit. So, usap na mag-close, kaya magkaon na ta. Aton hanggang usab, si Brad Mario. So, ang sayang mahatag pang tungkol sa ato. Okay, ano lang masulti. Salamat sa inyong pagkaridri. Naging kauban ko kamo sa akong pagpasalamat sa Ginoo sa gihatag na pagpakamayo sa Ginoo sa akong kinabuhi. Og ang pinaka-importante jud para nako na naikalag na maluwas o makauban ako nato sa langit. Wala pinaka-importante nato sa langit. Kaya nga man na may duha lugar. Di man pwede ta nga at the same time ang atong kalag ato sa duha ka lugar. Kinahanglan na isa nga atong atuan. O kinahanglan pilion nato na. Mo na ang mensahe. O pilion nato og asa ta. O wa di lain natong pilion langit gyud. Wa magitaw mo pili sa impierno. Di ba? So kung langit ang pilion, sakto tingin desisyon. Nga doon ta kay Kristo. Yan, pinaghagian ng yun, nga padung sa langit, si Kristo ra. Walay reliyon.
walay tradisyon, kundi si Kristo. Napakalinaw, napakaklaro kayo na siya. No? So, mao na nga, thankful ko kayo, kaya nga man, na ay Word of God. Ang celebration ni, para nako, nothing ni siya kung walay Word. Ang pagkaon natin na, para sa lawas na ang pinaka-importante yun, ang pagkaon para sa itong palag. Ang spiritual na mga butang, o bali importante, ang pinaka-importante, ang kaluwasan din na ito. Na, mga na, salamat ko kay na nagtudlo na ito. O sa mga bisita na mo, layo ang inyong gikanan, ulan pag yun, no? Tapos hinari ka mo, salamat din sa inyo, sa inyong sakripisyo, o nag-uban na diriya sa atong sa among pag-celebrate sa pagpapasalamat sa Ginoo sa gihatag niya sa amo ng mga butang, materyali, o sa kaluwasan na gihatag sa Ginoo sa amo. No? So, ayo pa na enjoy ka mo sa Word of God o monitoring ang purante. No? So, siguro it's time to close na. So, thank you so much. Sige, salamat. O this time, magtakop na ta sa pangamuyo. Wala may kabalo. Ma'am, kung saan inyong sikul sa pagkaon, ma'am, sikuha lang, ma'am. O masip. Mapila lang mo, pagkakuan, tapos kuha ka mo. Ang VIP dira sa tunga. Sige. Ayaw mo kabala ka, ha? Ang pagkaon, may extra pa dito siguro sa kuan. Kung wala na diri dito sa kili dito, may kuan makakaon tatanan. Tapos kung kulang, balik lang, ha? Balik lang. Ay basta pagkaon na, no? Andam na para kaonon. No? So, ang kulang, magkuha lang, balik. Ayaw magkaulaw. Pinatom lang, no? So sige, magtakop ta, magpasalamat sa Ginoo. Salamat sa mga ang nagdawat sa Ginoo mo ng atong kalipay, pila ka adlaw magtuluman sa langit tungod sa inyong pagdawat sa Ginoo. So manindog tagtanan, mag-ampo ta pinaagi sa pagtakop o pagpasalamat sa pagkaon na atong pagkakaonon. Mag-ampo ta, Lord, salamat dining kagabihon, salamat o sa tanan sa pulong mo nga nawali, salamat sa mga nagdawat sa imong Ginoo. Among talipay, Lord, nga sila nakadawat sa imo aron sa umaabot na panahon, mag-abot sa kamaamon mag-abot sa amon ang kamasayon, mag-uban kami dira sa langit tungod sa ila pagtuo pagdawat sa imo Ginoo nga ila ikaw Dios o personal nga manuluwa sa ilang kinabuhi. Salamat man Lord sa panimala ni Brad Mario nga pasalamat sila sa imo o salamat nga sila nag sakripisyo ang mga kakapoy o bisan pa ang gastos. Wala nila ginbalik Ginoo kundi ang ila kalipay nga makasir sila sa ilang blessing sa mga katawhan ining barangay Tigbaw o Luwan o bisan pa man sa uban ng mga bisita namon. Gani salamat nining kagabihon nga kami Ginoo makakaon o ikaw Ginoo maghatag kalipay sa matag uso sa pagkaon ining mga talangong namon nga pagkakaonon. O tabangi nga among ining pagkaon makahatag sa amon lawas nga makahatag sa ikaayo sa among lawas aron Ginoo padayon magamit namon para sa imong kahinayaan. Iblis ang matag usa, iblis ang among barangay, amon nga barangay Ginoo nga ang makatawhan diri Ginoo samtang dili pa uwahin tanan. Abot sila sa kaluwasan, aron sa maabot dili sila magantos, kundi magmanipayon sila dira sa langit tungod sa kaluwasan. Ginabalik namon ang tanan nga himaya, pagpasalamat, pagpasidungog sa pangalan ni Jesucristo nga among Dios ug manuluwas. Amen and amen. Mayong gabi sa tanan o pwede na maka